Mga kaibigan, mga kababayan, kamusta po kayo? Maligayang pagbabalik po sa ating channel. So ngayon meron po tayong bagong update sa lagay po ng ating panahon. At dito po kay Bagyong Marce na ating minomonitor. But before that, wag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po ng notification bell. Importante yan para din sa atin yan mga kaibigan, para ma-notify ko po kayo sa mga susunod natin na mga latest weather update. So sa kasalukuyan mga kaibigan, isa pa ring ganap na severe tropical storm, eto nga pong si Bagyong Marce. At kaninang alas 2 po ng madaling araw mga kaibigan ay tinahak niya po ang lokasyon na may layong 790 kilometers east of Infanta, Quezon. At nasa 100 kilometers per hour pa rin po ang lakas ng kanyang hangin. Pa-northwest po ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Pagdating naman ng hapon mga kaibigan, ilang oras lang nakakalipas, tatahakin naman niya ang lokasyon po na may layo na 510 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Mas lumakas po sa 110 kilometers per hour. Isa pa rin ganap na severe tropical storm, pa-northwest po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating naman po ng bukas mga kaibigan, November 6 sa ganap na alas 2 ng madaling araw ay mas lumakas po ito at naging isang ganap na typhoon category na may lokasyon na 420 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Pa-northwest po ang pagkilos sa bilis na 15 kilometers per hour. So mga kaibigan, dahil nga po naging isang ganap or magiging isang ganap na typhoon category, pagdating po ng madaling araw ng November 6, etong si Bagyong Marce mga kaibigan, may posibilidad po ba na maging isang ganap na super typhoon ito? Marami nagtatanong sa atin yan. So upon checking po mga kaibigan sa pinaka-track niya or intensity at yung mga lugar habang lumalabas or kung ito ilalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung mga track niya mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung nakalagay po na T, ibig sabihin po nito typhoon category, para matuto po tayo magbasa ng weather track po ng bagyo. So pagdating po ng November 7, dito na po tayo magsimula sa ganap po na alas 2 ng madaling araw, Webes po ito, typhoon category. November 7 ng alas 2 ng hapon, typhoon category pa rin. Pagdating po ng November 8, alas 2 ng hapon, typhoon category. At pagdating ng November 9, sa ganap po na alas 2 ng hapon, ito yung nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. So nasa typhoon category pa lamang din, Ito nga pong si Bagyong Marce. So ayon na rin sa tala ng Pag-asa, posibleng maitaas hanggang strong wind signal number 4. Ito nga pong hangin ni Bagyong Marce, which is ang sinasabi natin typhoon category na pag umabot po sa signal number 4. So ngayon mga kaibigan, alamin naman natin yung mga lugar po na posibleng itaas ang strong wind signal number 1 na may lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Pinaghahanda na po ngayon ang ilang bahagi po ng extreme northern Luzon, eastern section po ng Luzon mga kaibigan. Ito po ang kasama ang Cagayan na region, kasama po ang Batanes at Babuyan Island. Posible po makaranas dyan ng storm wind signal number 1 at posibleng maitaas yan sa paglipas lamang ng ilang mga oras kung mas lalapit pa ito nga pong sentro o mata ni Bagyong Marce. So napansin naman natin itong si Bagyong Marce, hindi masyadong malaki yung kanyang nasasakop o yung trap ng kanyang hangin or extension ng kanyang hangin. Mas maliit ito kung ikukumpara natin kay Bagyong Leon. Pero nga ang sinasabi nga ng ating update, maliit man na Bagyong Marce ito pero mapaminsala naman po mga kaibigan. So delikado pa rin, natamaan po ng sentro ng bagyo etong ating mga lugar kapag ka ito ay pumasok or dumikit sa ating Philippine landmass. So ngayon po kasi dalawang senaryo ang ating binabantayan niya at minomonitor mga kaibigan. Unang senaryo, posible po siyang dumaan lamang dito sa extreme northern Luzon at hindi po maglandfall sa ating Philippine landmass, which is good yan mga kaibigan, hanggang sa lumabas siya ng ating bar. Yung pangalawang senaryo mga kaibigan, posible itong mas lumapit dito nga po sa main North Luzon at maglandfall sa ating Philippine landmass. So doon natin mararamdaman yung epekto at lakas ng kanyang hangin once na tumama at dumikit po siya sa extreme northern Luzon mga kaibigan. So mas maganda mag-ingat na lamang po tayo tulad ng
ating sinasabi mga kaibigan at lagi kong pinapaalala, hanggat hindi pa po dumidikit sa ating Philippine landmass, hindi natin mararamdaman itong si Bagyong Marce. Marami tayong mga pilosopo mga kababayan na nagsasabi may bagyo daw pero tirik na tirik po ang mga araw mga kaibigan. So sa ilang bahagi po kasi ng Metro Manila, asahan naman natin dyan ang medyo maaliwalas na kalangitan kasama ang Visayas at Mindanao area. Ang tanging nakakaapekto lamang dito sa area ng Metro Manila mga kaibigan at ilang bahagi ng ating bansa ay ang mga localized thunderstorm. Kasama din po dyan ang northeasterly wind blow na trigger po nito nga pong si Bagyong Marce. So anong mga lugar na naaapektuhan o posibleng maapektuhan lamang nito nga pong si Bagyong Marce? Tulad ng aking sinabi mga kaibigan, extreme northern Luzon, North Luzon area, Cagayan, Batanes, Babuyan Island, yung mga lugar po na yan ang pinaghahanda na posibleng matamaan po nitong si Bagyong Marce. So mga kaibigan, meron din tayong pinaka-latest na update. Hindi pa nga po nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Etong si Bagyong Marce ay may panibagong sama ng panahon naman na sa malayong silangang Mindanao mga kaibigan ang ating minomonitor. At ito ay may tsansa na maging isang ganap na bagyo mga kaibigan. Pero hindi po nakikitaan ng tsansa na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So marami nagtatanong bakit daw po sunod-sunod ang mga bagyo na pumapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin sa pagtatala mga kaibigan ng Japan Meteorological Agency, kasama na po ang pag-asa na posibleng 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga po ng Nobyembre mga kaibigan or November. At dahil nga po papasok na din etong northeasterly wind blow or hanging amihan, posible po magkaroon niya ng interaction or mas lumakas. Yun po ang ating iniingatan dyan mga kaibigan. So mas maganda nakahanda tayo sa mga posibilidad po na mangyari. So sa ngayon, patuloy nating i-monitor ito nga pong lagay ni Bagyong Marce. Dahil nga po kahit sinabi natin na scenario 1, scenario 2 maglaland po sa ating Philippine landmass, posible pa pong magbago yan. Lalo na po yan, etong si Bagyong Marce ay meron pong rapid intensification or mabilis po ang pagkilos, mabilis lumalakas, mabilis din humihina at nag-i-stable minsan sa isang lugar. So yun pong ating babantayan at i-monitor. So mga kaibigan ko, makakabayan, layan kong pinapaalala kapag ganitong may banta tayo ng bagyo, number 1 lagi tayong maging informed. Alamin natin ng balita sa lagay ng ating panahon. Kaya lagi kayong mag-standby, mag-like and subscribe sa ating channel para lagi kong monitor sa lagay ng ating panahon. Pangalawa mga kaibigan, i-safety na po natin ang ating mga kagamitan. Hindi yung porkit maaraw sa lugar ninyo, walang ulan, wala tayong gagawin mga kaibigan. Kaya nga po meron tayong mga weather update, maagang pagpapaalala ito mga kaibigan sa atin na maging handa sa posibleng banta nga po ng sama ng panahon. So kahit maaraw at tirik ang lugar natin mga kaibigan, sa init, posible pa rin makaranas ng pag-ulan pagdating sa hapon dahil po sa trap or extension nito nga pong si Bagyong Marce. So mag-ingat na lamang tayo mga kaibigan dahil posibleng maitaas ang strong wind signal number 1 dyan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at posible naman din maapektuhan ang Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa ng northeasterly wind blow. So yun lamang pong update natin for today, and please huwag daw pong kakalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat, magandang araw po.